Corinthians chapter 13. No? Let's start the reading of the Word of God in the book of 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Let's have a word of prayer. Father God, we continue, Lord, to lift up your word, the preaching of your word. Kayo po ang siyang mamuna sa akin, O Diyos. At pagpalain niyo, Panginoon, ang mga salita mo, that all your words, Lord God, will not return to you void. But God, it is with power and anointing, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin, Lord God, ay makareceive, Lord God, ng blessings mula po sa inyong mga salita. And thank you so much, Father God. All these things we pray in Jesus' mighty name. Amen. So, masira po ako ngayon sa Lord. The book of 1 Corinthians chapter 13 is quite common during wedding ceremony. Kasi karugtong ng 1 Corinthians chapter 13 verse 1, okay, yung verse 4, it speaks all about love, no? But if we try to study the whole context of 1 Corinthians chapter 13, na isulat yung ni Pablo, makikita natin on the verse, on the chapter 11 and 12, specifically on chapter 12, he is speaking about the conflicts inside the church, no? Because the church is divided because of the different spiritual gifts na nagkakaroon sila ng kabuluhan. So, nung sinulat ito ni Pablo about 1 Corinthians chapter 13 verse 4 about love, hindi naman yan basically sinasabi about romantic love, no? Mula yan sa pag-iibigan sa mga magkakapatid kasi nga maraming conflicts na nangyayari. Pero dito, we will see that itong first 3 verses ay may kinalaman sa preeminence of love. Okay? Before, during the pagan worship, kaya din sinabi na I become a sounding brass or clanging cymbal. Yung mga pagans kasi meron silang napakalaking gong, no? There was a big gong or cymbal hanging at the entrance of most pagan temples. When people came to worship, they would hit this gong, no? Hindi sa tawag ng tanghalan, okay? In the hope that it would awaken the pagan gods so they would listen to their prayers. Pero tayo, as Christians, since naniniwala tayo sa ating Diyos, we believe that love is more important than knowledge. Yun sa verse 2. I can speak with tongues of men and of angels, but have not love, I become something brass or clanging cymbal. Love is more important than knowledge. Sa verse 3, ang makikita natin dyan, sa verse 2, the gift of prophecy, understand all mysteries and knowledge. And though I have all faith, no? Mahalaga ang faith. The faith is very important sa ating mga Christian. Pero sabi dito, but if I have not love, I am nothing. Bali, wala pa din ang pananampalataya. Of course, we know that without faith, it is impossible to please God. Pero, dito sinasabi ni Pablo na mas mahalaga ang pag-ibig. Kahit, even though if we have this kind of faith, no? Bali, wala din po yan. And lastly, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, no? Even if I sacrifice, no? Kahit napakadami mong dinonate sa tithes, ang dami mong ibinigay, Diyos mo lahat ng oras mo, but if ginawa natin ito lahat out of love, then we profit nothing, no? We are nothing. Kaya, meron talagang eminence of love, preeminence of love, no? Na tayo, natututo tayong magmahal because Christ first loved us. Okay? Amen? Amen. Amen. So, explain ko lang muna po yung verse kasi hindi ko na po yun babalikan, no? Magkukontinue tayo, pretext po yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. Okay. In the Philippine literature, no, sa Florante at Laura, alam natin ang mga katagang ito. Anyway,
Ito yung nangyari kahapon, no? Sa Paano Ba Ang Magmahal, modeled by Ezekiel, no? Si Ate Marge, ako nag-ice po niya. Okay? Nag-explain po ba mga kapatid? Pwede bang gumawa sila ng, magmamodel naman daw siya ulit sa ibabaw ng helicopter. Anyway, ito na po, no? Yan. O pagsintang labis ng kapangyarihan. Saan po mag-amay yung nasasaklaw? Pag ikaw ang nasok sa puso ninyong mahamakin ng lahat, masunod ka lang. For the interpretation, love conquers all. Okay, yun naman talaga. Sabi nga lalim. Based on the Filipino literature, the writer just said that love conquers all. Which is why many of the people, no, were blinded. Kasi nga, pag tayo ay in lababo, talagang parang kahit saan ka nga tumingin, anywhere you look, you see his or her face. No? Kaya nga sabi, kung gano'n ang sitwasyon natin, huwag na tayong titingin sa inodoro. No? Kasi lahat na lang na makita natin, gano'n na lang siya. Anyway, so ito po yung sinasabi ko yesterday, no? Especially among the youths, if we have first-time experience, no, na parang kinilig tayo, no? Meron tayong naramdaman and we feel na we are in love. It is very practical and it's very wise na ang pinukonsulta po natin ay godly people, no? Kasi according to survey, ang mga love relationship or romantic feelings ay common na sinishare within the circle of friends. Mostly, sinishare lang siya sa friends. Mas hindi natin sigurado kung ang mga kaibigan natin ay okay. Kaya ang mga magulang, napakahalaga na inaalam natin ang mga nagiging kaibigan ng ating mga anak. Kasi mamaya pag-usapan natin yung mga biblical verses regarding good and bad company. Okay. Pag hindi nila yung na-share sa mga friends, maniwala kayo. Siguro may pagkakataon pa rin sa ngayon, no? May mga tumatawag sa radyo. No? Hello, Papa Jack. No? Dapat kanina yan. DJ Chacha, no? Papa lang, may Papa lang ba? Basta ganyan, no? Doon sila humihingi ng mga counseling. At nakakatakot po yan kapag hindi natin maitugma sa mga biblical principle. No? According to survey, siguro mga, sabi natin 50% sa friends, pagkatapos 30% sa, mga 20% lang po siguro sa radyo. Siguro 20% lang din ang nagko-consult sa family. No? Yung ibang mga kabataan, they don't like their parents to know about their love life. No? Tinatago nila, they hide it. Kaya tuloy minsan, nagugulat na lang ang mga magulang, ako, eto na pala. No? Meron na palang nangyari. And sad to say, only few people consulted or have a counseling with a pastor or a guidance counselor. No? Siguro mga 10% lang ang nagpo-consult sa God's Word with regards to biblical relationships. So, ano yung gusto kong sabihin? Mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga kaibigan na ating nasasaman or napagtatanong. It can be very dangerous. Paano pag namali sila ng payo sa atin? Minsan pa naman, pag tayo ay in love, no? Yung feeling ng in love, parang wala tayo sa tamang katinoan. No? Parang nababaliw tayo. No? We're like crazy. No? Crazy people. Ito po yan, no? Let's see the following verses. Bilis lang po ito. Proverbs 13:20, look at this verse. He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Kaya mahalaga na tayo ay nag-iingat. No? Dahil pag nagkamali, we can be destroyed. Next verse, James chapter 1 verse 5. If anyone who lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Problema sa atin, pag parang hindi natin alam yung gagawin natin,
automatic naghahanap tayo ng ibang, uy friend, pwede ba lang makausap? No? O kaya, makikirelate lang tayo sa commercials ni Jollibee. O kaya ni McDonald's. Pero please, kalimutan niyo na yung commercial ng Minola Oil, ha? Ayoko talaga ng commercial ng Minola Oil na yan. So dapat, if we want wisdom, ito, clearly sinasabi po dito, let him ask of God. Sabagat ang Diyos ay hindi madakot, no? Na magpahayag ng kanyang salita. Proverbs 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. No? Napakalaga, minsan din natin tinatapos yung verse. Pero tingnan yung kasunod. But fools despise wisdom and instruction. Pag ayaw makinig, mga kapatid, mag-ingat tayo, baka dito tayo nakahilera. That we despise wisdom and instruction. So huwag matigas ang ulo. Okay? Mas mahalaga that we always move in accordance with the fear of the Lord. No? Ayaw natin mapahiya ang ating Diyos. A wise man will hear and increase learning, and the man of understanding will attain a wise counsel. Ganyan, tayo lahat ay tinawag ng Diyos para maging matalino. To become wise. No? So, medyo marami ito. Last na lang. Tingnan nyo, Proverbs 11 verse 4. When there is no counsel, the people fall. But in a multitude of counselors, there is safety. So, hindi ba mainam? Pag tayo, especially the young people, if meron tayong mga strains na nararamdaman sa ating katawan, we feel na electrifying event, electrifying feeling, no? Parang kinikilig tayo, di ba lang yung English translation ng kinikilig? Parang automatic kwento kasi kagad tayo sa iba, only to find out, yung mga kaibigan natin, pag nagkamali ito, sige, go ka dyan. No? Okay yan. Baka sa bandang huli, magkamali lang po tayo. Kaya tingnan niyo. If you are surrounded by a care group, if you are a lady, no, there is a super ganda cell group, no, every Thursday. Ini-encourage ko po kayong lahat. At doon makakita kayo ng mga godly people na pwedeng mag-counsel po sa inyo. Sa mga lalaki naman, may pogi care group na rin, no? At tayo yung mga care bears na rin. Mga pogi care group. Every Wednesday. Lastly, the way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. No? You see, minsan pag tayo ay napapraning sa pag-ibig, kala natin lahat ng ginagawa natin ay wise. No? Tulad sa dito, the way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. So, maigi pa rin. Nung ako ay nasa relationship, alam niyo po mga kapatid, ang una ko lagi sinasabihan ay ang aking nanay. No? I always consult my mother, especially during this season, no? ng aking pagkatao. Hindi ko maintindihan, pero natutuwa ako kasi ang nanay ko ay understanding. So, just a recap, mabilis lang po ito, wala pa tayo sa ABCD. No? Yesterday, ito yung napag-usapan natin, mga kapatid, sa mga kabataan ko na nandiyan. The ideal order of a relationship. Tumbukin na natin, mas may sa church na matutunan kaysa kung saan tao. No? First, casual date with friends, with no malice. No? Maging mabuting kaibigan lang. By that way, mas makikita natin yung totoong pagkatao nila. Okay? Tulad ko, nagsimula lang kami ni Kat bilang totoong magkaibigan. At hindi yung nawawala. No? Kaya ngayon nga, ano ko siya kaibigan ko siya, at the same time, misis ko din siya. No? May mga pagkakataon, boss ko din siya. No? Kasi before, nakita ko kung gano'n niya ako katagal niligawan. Joke lang. Steady date with one person after ng ating mga casual date with friends. Di ko na masyado may elaborate kasi kulangin ako sa oras. Then, courtship, boyfriend or girlfriend relationship. So, dapat hindi na magtagal dyan, especially, sabi natin kahapon, no, hindi ka pwedeng pumasok sa courtship kung walang endpoint sa isip natin, na ito na yung taong papakasalan natin. No? So, engagement, huwag na masyadong magtagal kasi
pwedeng magkaroon ng constant temptation, no? Of premarital sex. So, dapat dyan, ang endpoint niyan dapat ay burahin mo na marriage. lang. Okay? Nasulat po yan sa Love Struck and Pastoral Monisa. Recap, nung last year nating pinag-usapan about love, hindi ko maintindihan ba't ako lagi nasasakto pag malapit na mag-Valentine's Day. Yes. So, ito po yung napag-usapan natin last year, ang sakit ng in love. Yung I stands for infatuation, no? Kala natin love na, yung pala acts effect lang, no? Uy, I group, no? Kahit saan tumingin, parang isang lalaki, infatuation lang pala. Ito, it is love, pero infatuation lang pala. And, stands for napilitan lang, no? Kasi you are forced na mahalin mo na lang siya. Wala nang choice, so yun na yun. L is last. Kala mo, I love you. Yung sinasabi yung pala, I last you. So, it's very wrong. Okay? A is attack or agad-agad. You are always in a hurry about love. Feeling natin, mauuso tayo ng pag-ibig. So, sakit yan, no? And lastly, B stands for bola-bola. Ibig sabihin, wala kang maisip. Ibig sabihin, full of flattering lips, pero hindi naman talaga totoong pag-ibig, no? Puro joke-joke lang ang relationship. Hindi lang kasi sinabi ng mahal kita. Sa mga mag-asawa mo na nandirito, magamat mahalaga na ating naipapahayag sa bawat isa ang mga katagang pagmamahal. Mahal kita, no? Kung anong tawagan ninyo, bahala po kayo, no? Kung anong love team ninyo, bahala na din po kayo. Pero mahalaga na ito yung nasasabi natin. Pero higit na mas mahalaga, ito ay ating naipaparamdam. Maging pagmamahal sa mga anak. Minsan, maniwala po kayo, may mga estudyante po akong mga na-interview. Yan yung kulang. Parang hindi nila narinig sa kanilang magulang na may naaalala silang nasabi sa kanila na mahal sila. Ang naipapayo ko lang sa kanila, minsan kasi yung madalas nila sinasabi, hindi ko yung narinig kay daddy. Ang sinasabi ko sa kanila, pero nararamdaman mo naman. Hindi ko po alam. Bakit? Hindi ko niya kasi sinasabi. Nasabi ko, may pagkain ba kayo araw-araw? Meron. Sino nagbabayad ng tuition fee mo? Si daddy. Alam mo, form of love yun. Hindi lang ma-express ng tatay, no? Kaya nga, tinuturuan tayo dito na ang pagmamahal ay sinasabi pero higit na mas nararamdaman pag ginagawa. Mga magulang, encourage ko po kayo pag-aralan ng inyong mga anak. Okay? Alamin nyo kasi iba-ibang karakter ng mga anak. Sabi nga nila, titignan natin itong kamay natin, no? Iba't iba ang mga daliri, pero iisa ang puno. No? Pero magkakaiba sila. Pag-aralan po natin ang ating mga anak, especially on the language of their love. Baka yung isa, bigay tayo ng bigay ng regalo, ganito, ganyan. Ang language of love pala na ay time. No? O kaya naman, ang language of love pala na hinahanap na ay acts of service. Parang hindi ko kasi naranasan yan, no? Parang ganon. At least, if nakikita natin, ito ang minsan, madalas sa mga interview na nakakausap ko, maraming mga ibang kabataan, ang language of love lang nila ay words of affirmation. Yung gusto lang nilang marinig na naging masaya ka dun sa nagawa nila, or kung may pangit po silang nagawa, ina-appreciate pa din natin. Hindi niyo yung commercial ng Jollibee patungkol dun sa nag-take ng entrance exam, no? Parang ang taas ng expectation ng tatay. Sinasabi sa kanya, lahat kami mga magkakapatid, dyan kami lahat gumraduate. No? So, pressured yung anak. Nag-take siya ng exam, kaya tumawag siya ngayon sa tatay niya. Sabi niya, Dad, punta na po kayo sa Jollibee. No? Yung tatay naman, Han, hindi ka na. Punta sa Jollibee. Di ko alam kung bakit pero punta na sa Jollibee. Pagpunta na sa Jollibee, nakalumot yung papel, no, yung result ng entrance exam. Sumiyak yung anak. Sabi ko, Dad, hindi ako nakapasa. Naalala ko tuloy, before, meron po akong nakilala ng isang arkitekto. Ang tatay po niya ay examiner, no? Ng buong mga architects, mga aspiring architects.
So, ang taas ng pressure sa kanya bilang anak. Examiner yung tatay. Parang automatically, parang i-expect mo, siguro magtatap yung anak nito sa board exam. Unfortunately, bumagsak po siya. At hiyang-hiya siya, inisip niya, disgrace ako sa family, nahihiya ako sa tatay ko. No? Pero alam po ang sabi ng tatay, nung nagkausap sila, anak, mag-take ka na lang ulit. Tandaan mo lagi, una kitang naging anak, bago pa yung mga titulo ng pagiging architect. So, minsan yun lang gusto nilang marinig. Na minsan, pag nasundot natin yun, parang makakalimutan na nila lahat ng problema. So, love is an action word. Wag lang during Valentine's Day. Minsan sa mag-asawa, nakakalimutan na natin i-acknowledge yung nagagawa ng ating may bahay or ng ating mister. Kasi feeling natin, ganyan naman palagi, nagsawa na tayo sa set-up. Pero minsan, napakahalaga na ito ay ating minamahalaga. No? Mga kapatid, tignan niyo po natutuwa ko pag ito yung aking pinag-uusapan eh. Kasi siguro pa sa akin, medyo makananay kasi ako. Nani ang mga naririnig ng mga patotoo ng mga nanay. Isa na po dyan, siguro siyempre yung nanay ko. No? Hindi yung madali magmahal. Pero nandiyan pa rin siya. Kahit anong nangyayari sa mga mahihirap na problema. Huwag na minsan napagpintuan kayo kay Nanay Adi. No. Makita ninyo. Talaga, before, panabigyan ko kami nung hindi pa Christian si Pastor Jose, no? Grabe ang patutunan ni Pastor Jose nung siya yung born again. Pero, before, nung hindi pa Christian si Pastor Jose, natutulog pa rin si Nanay Adi. No? Ine-express ang love. No? Tingnan natin si Nanay Sally at si Tatay Aba. No? Ako, love team Ali. No? Ayaw ko unahin si Nanay Sally, parang kasama eh. Ali. Tingnan niyo po yan. Natutuwa ko yung pag-prayer meeting natin po kayo. Prayer meeting. Makita niyo po sila. Bumabayi pa yan from Cavite. Kung saan matutulog ang isa, doon din ang isa. No? Walang iwanan. Alam niyo po, may umabot ng mga karamdaman si Tatay Aba, pero laging nandiyan pa rin ang suporta. So, nag-bless ba kayo sa buhay nila? Nakakatuwa. Ang pag-ibig kasi ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Naaalala ko kasi 2002 po dumating dito sa church. No? Naaalala ko sila Tita Chari, lahat ng mga, alam mo, mahirap magkaroon ng isang tao, lalo pagka part ng family ninyo ay may sakit. No? Parang everyday challenge nga, naranasan namin pero sa tito ko, sa lolo ko. No? Kita ko kung paano mag-asikaso yung nanay ko. Parang everyday isipin mo yan. At parang pag walang pagmamalasakit silang iba, tayo yun dapat. Kasi tayo yung pamilya, tayo yung anak ng Diyos na dapat magparamdam ito sa kanila. So, dyan mo mas mararanasan. Kaya yung sasabi ko kahapon mga youth, no? Malalim ang pag-ibig. It's a supernatural thing kasi mula yan sa ating Diyos. So, kung feeling lang ang ating pananaw sa pag-ibig, nagkakamali po tayo. More than that. Yan mo mapapatunayan, sabi nga, during kasal, di ba? In sickness or in health, no? In good health, talagang magkaramay kayo. Okay? Tingnan niyo po, 1 John chapter 3, verse 18 to 19. Okay? Karamihan ng mga text po natin ay mababasa natin sa aklat ng 1 John. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. And by this we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him, before our God. So hindi lang siya sa salita, pero ginagawa mo talaga. Lalo na pag ang language of love nyo ay acts of service, no? Hindi ba masaya ka kapag ikaw yung naglilingkod sa dalawang class kasi yung isa, language of love na ina-express mo, ikalawa naman yung language of love na gusto mong matanggap. No, minsan parehas lang sila, pero minsan magkaiba.
Natutuwa ko pag ay iba, talagang ang language of love nila ay acts of service, no? Talagang ang sipag. Ayaw mo lang, dito ako masaya. No? So, ganyan mga bagay pa. Kaya, minsan may kwentuhan ng mag-asawa eh, no? Yung babae, hindi niya na-appreciate sa tuwing binibigyan siya ng chocolates, ng mga bulaklak ng mister niya. Later on, na-realize niya, ang language of love pala ng misis niya ay ang mga pagkikilos, no? Ang mga acts of service. Kaya pag binibigyan niya yung misis niya ng yabe, no? Ng martilyo, parang tuwang-tuwa eh. Ganun talaga eh. Gusto ng nanay, magkumpuni, kung binira. Yung tatay naman kasi ay writer, so parang emotional naman si daddy. Pero, at ang language of love naman ng daddy ay gifts, no? So siya, his gift yung gusto niya lagi matanggap. Bigay siya ng bigay ng regalo mga kono, pero parang hindi ako na-appreciate ng misis ko. Pero kung mahal-mahal yung bili ko dyan. Bumili pa ako, napakalaking, ano gusto nyo? Binida po, no? Binitbit ko pa yan. Pagkatapos kung binigay ko doon, sige, lagyan mo lang dyan. Kaya na-realize nyo yun eh, na parang iba pala yung language of love nga ng misis niya kasi nung one time nagdala siya ng gabi, parang natuwa yung misis niya, no? Yung pala yung gusto ko, no? Pinumpo nila ng mga sirang tubo doon. So, mahalaga mo yun ang language of love pag medyo i-meditate po natin yan. Para alam mo, kapag ang anak natin, halimbawa, ang language of love pala na ay words, no? Most likely, yung words mabilis makasugat sa puso niya. Mas mag-iingat tayo magsalita agad. Para masaalamin muna natin, anak, may problema ba? Magugulat ka dahil words din yung language of love na una siyang mag-open. No? At mapabawasan na ngayon yung mga heartache sa loob ng tahanan. Dapat mabawasan. Kasi ang source ng love, ang author din, walang iba kung hindi ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Letter B, hirap na hirap ako. Ano kaya yung letter B, pray ako ng pray, no? Kasi ang nasa isip ko, bearing fruit para align sa ating anniversary. Pero saan ko mali yung context? Kasi ang love na gusto kong sabihin ay isang bunga. Hindi ko naman masabing love is bunga. No? Pangit na. So ito na lang, love begins with the vine. Huh? Love begins with the vine. Okay? Kaya ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Huh? The fruit of the Spirit is love. Pag binasa natin yung buong context mo ng Galatians chapter 5, pag binasa muna natin sa verse 16, makikita natin na in-encourage tayo ni Apostle Paul, no, ni Pablo, na tayong lahat ay maging masigasig in the way of the Spirit, no? Not by flesh, pero sa pamamagitan ng Espiritu. Doon ilarawan, na-enumerate ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng laman. No? Idolatry, adultery, lahat yun, immorality na doon. Sabi doon sa Galatians chapter 5 na nga yan, kahit kailan, hindi pwedeng magsama. Masyadong malaki ang contrast, walking in the Spirit and walking in the flesh. No? Kaya dito, binigyan tayo ng hint ng Biblia. Malalaman mo, ito ay bunga ng banal na Espiritu sa ating lahat pag ito ay nagpo-produce ng love, joy, peace, long-suffering, kindness, no? Goodness, mas nagiging mabuti kang tao, mga kapatid, faithfulness, gentleness, at marunong na tayong magpigil, no? Mayroon na tayong self-control. Before, walang prenong bibig natin, basta, subukan mo ako, no? Kaya minsan nalulungkot ako, minsan, ang term na kasi ng marami dito sa self-control ay pagpapakatotoo. Manood ka ng PBB. Ang term nila, magpakatotoo ka na. Paano magpakatotoo? Magwala ka. Kung nagagalit ka talaga. Plastic ang tao. Kung nagagalit ka, magwala ka. O ito, buhagin mo yan. Ito, buhagin mo to. Ba't mo sila? Kata lang, no? Pero, iba na kasi pag pinasok natin, minsan tanong, hindi ba pwedeng nagpo-control lang?
Hindi ba pwedeng, kasi at natutunan natin sa Biblia, it is the Spirit of the Lord, yung Holy Spirit, ang nag-urge sa atin magkaroon ng self-control. Hindi dahil sa pinaplastic mo ang isang tao o kung sino man, pero dahil alam natin, may 3 moves ahead tayo. Pag ito pinatulan ko, lalaki lang ang gulo. Pag itong nasa harap kong balita, ibinalita ko agad sa iba. Naku po, ang laking gulo nito. Better yet, sa akin lang muna. Pagbasa ng Biblia, mag-pray, at masusunod ang problema. Kung naikalat mo na agad, na-post mo sa Facebook, ang dami ka agad nang alam. So, mga ganung bagay ba? Tingnan niyo po. Ito nga yung isang click yan. Hindi po ba tayo nagtataka? Ang dami nitong bunga, pero ang term ay fruit, singular. Ito ay is at hindi are. Bakit kaya? Tayo po sa Greek natin siyang pagbasehan, no? Singular talaga siya. Ano kaya ibig sabihin? Marami po, medyo natin yung Bible scholars. Ang sabi ng iba, kaya daw yan singular kasi love lang daw talaga yan. Pagkatapos, lahat ng remaining na 8 ay manifestation ng love. Kaya nga po, pinasa sa 1 Corinthians 13, love is joy, love is peace, parang ganun. Pero mas naniniwala po ako sa ganitong interpretation. Pero wala naman siguro problema. Mas importante rin tayo sa Panginoon. Yan ay tinawag na ganyan. Kasi package din yan dumarating. Lahat ng yan, bunga yan ng banal na spirito. Nung tinanggap natin ang Diyos, nagkaroon tayo ng banal na spirito, ang ating katawan ay naging templo ng banal na spirito. Kaya parang automatically, hindi na ata sa akin bagay magmura. Hindi na ata sa akin bagay humigit ng sigarilyo. Hindi na ata sa akin bagay tumambay sa kanto man pag-inuman. Hindi na ata bagay sa akin makitang nakikipaglampungan din sa kalsada. Hindi na ata bagay sa akin ang nangungupin. Hindi na ata bagay sa akin ang ganito, ganyan. Kasi lahat yan nagiging package. Isipin nyo, yung grapes ba, ang grapes, di ba, collective lang siya. Is pa din yan. Pero, iba-iba sila ng laki. No? Ibig sabihin, iba-iba lang yung maturing process. Maaaring mayaman na tayo sa love, sa joy, pero yung self-control, patuloy pa din binabago ng Diyos araw-araw. No? Pero collective lang siya. Kaya dapat kung tayo po ay mga anak ng Diyos at tuloy na nananampalataya sa Kanya, sa mamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, automatically, day by day, nagkakaroon tayo ng transformation. Kaya nga sabi, di ba, dito ni Pastor Ambi, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, no? Payaman ng payaman, sa maraming bagay. So, love begins with the vine. Hindi natin yan kayang gawin nang tayo lamang mag-isa. Kailangan lagi kang connected. Pag hindi ka na connected dun sa vine, automatically yung branch mo matutuyo. No? Mawawalan ka ng oxygen. No? 1 John chapter 4, verse 8 to 10, he who does not love does not know God. No? Why? Because God is love. Hindi love is God, ha? God is love. Attributes talaga ng Panginoon yan. Okay? Hindi rin totoo na ang Diyos ay may pag-ibig kasi siya mismo ang pag-ibig. Kaya pag binasa natin, the perfect love of Christ casts out fear, si Jesus Christ mismo yun, no? In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loves us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Nauna tayong minahal ng Diyos, kaya mong magmahal, kapatid, kasi una mong naranasan ang pag-ibig mula sa Diyos. Totoo po yan. Yung isang devil's agent, yan yung naranasan niya, kasi sabi niya, hindi ko naranasan ng pag-ibig sa mga tatay ko, at ganda sa tatay ko, gusto siyang patayin. At sumiklab yung balik sa kanya, pero bandang huli, dahil devil's agent nga siya, di mo nakakapag-transform na siya, nakakagulong siya sa loob ng sambahan, nakinig siya ng sermon, no? At
Hindi niya maintindihan. Sabi niya, bakit gano'n? Yung sinasabi niya about love, that merong Christ na namatay para sa akin, talagang pumapasok. Why? Kasi mga kapatid, bawat isa sa atin, ito lagi sasabi ni Pastor Jose before, may certain spot sa puso natin na para lang sa ating Panginoong Jesus. Walang makakapag-occupy niyan. Hindi yan kayang i-occupy ng yaman, hindi yan kayang i-occupy ng pag-ibig ng magulang natin, ng kapatid natin, ng may bahay natin, ang Panginoong Jesus lamang. Pag yan ang nandiyan, wala natiling bakante yan until hayaan natin ang Panginoong Jesus ang pumasok dyan. So napakabuti ng Diyos, hindi ba? Meron na, kaya minsan, makinig sa mga ibang patuto ng iba, nakuha ko na lahat ng maraming bagay. Pero parang kulang pa din. Ang kulang kasi ang ating Panginoong Jesus. Pag nauna ang Panginoong Jesus, katulad na sinasabi ni Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Why? Because sa verse 18, because He is the Lord. Hanggang sa verse 19, who knows and satisfies all my needs. Ganun ang pag-ibig ng ating Diyos. Letter C, love is a command. No? It is a commitment. Diyos. Letter C, love is a command. No? It is a commitment. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Mapapansin niyo yung unang verse, no? Nauna lang yung verse 8 kanina. Ang kapartner ng 1 John chapter 4 verse 7 ay nasa 11, no? Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Let's love one another. It is a command. Hindi yan pakiusap. Ang mga anak ng Diyos, mayaman sa pag-ibig, mayaman sa pagpapatawad. No? Kasi kung may command, it requires obedience. Dapat meron tayong pagsunod. Bali wala ang utos kung walang pagsunod. Di ba? Madalas yung sinasabi, delayed obedience is disobedience. No? So, di ba yan yung nasa parable? No? Yung nanay, inutusan yung isa, opo, gagawin ko yan. Yung isa naman sinabi, ayoko. Pero sa banda ko rin, sabi niya ayoko, ginawa niya. At pinangako na, oo, gagawin ko, hindi niya nagawa. So sabi, nasa niya mas favor dun sa nagsabing, hindi niya gagawin, pero ginawa niya. No? Obedience, mga kapatid. Kailan ka huling nagmahal? No? Pag pinag-usapan natin, it is a commandment, dapat wala tayong sinisino dito. Lahat dapat minamahal. Lahat. Walang excuse, no? Dapat wala tayong excuse. Kasi baka ayaw naman niya. Kasi baka ganito hindi. Yan ang inutos sa atin ng ating Diyos. So, sabihin, dapat gawin natin yan. Sa katunayan, hindi ba? Lahat ng nasa laws, the book of laws, sinama rin sa Jesus Christ sa dalawang commandment. Ano yung una? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And love your neighbor as yourself. No? So, dapat pairalin natin ang pag-ibig sa bawat isa. Magkaroon tayo ng concern, magkaroon tayo ng compassion sa bawat isa. No? Okay. And lastly, ano yung letter D? Mga kapatid, love is a... And lastly, ano yung letter D? Mga kapatid, love is a decision. It's a decision to make. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Patawarin niyo po mga kapatid, no? Alam niyo po nung kami ni Kat ay inasal, request talaga ng tatay ko na gawing linggo. May bukas kasi yung tindahan namin, maraming mga naging commitment. So kami po yun doon. Pero maniwala po kayo, kabahagi po kayo doon. May mga video ang pinalabasan about sa church kasi dito ako lumaki. At siyempre masaya kami noon. Privilege din po para sa amin na umayikisan po ni Pastor Jose. Okay? It's a decision to make. Ito yung nakakatuwa din eh. Uulitin ko ulit, love is not a feeling. It is a decision to make. Alam niyo po kung bakit? Para kung dumating yung time na ang asawa natin at iba na yung itsura, mamahalin pa din natin kasi yung naging desisyon natin.
It's a decision to make. Kung gusto mong tanggapin ang ating Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas, it is still a decision. Kahit gano'n pa kapangit yung asawa natin, kahit gano'n pa kagaspang ng pag-uugali, it's a decision. Ang mahirap, pag binasin mo lang lahat sa mga fancy feelings, maniwala ka, ito ngayon, according sa mga statistics, lahat ng mga nagmahal, binasi lang nila sa mga kilig moment, sila yung mga nahilera dun sa mga statistics na nag-divorce. Kasi temporary lang yan eh. Pero ang totoong pag-ibig na mula sa ating Diyos, meron kang kasamang vision. Hindi puro sinasabi nilang puro puso. Meron niyang isip. Kahit pangit pa yung naging ugali nila, kailangan nating pagtsagaan, lalo na kung kayo ay nakasal na. No? At huwag kang bibitaw sa panalangin. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa. Lahat tayo dito, including me, we are all under construction. Under repair lang tayo lahat. Makikita natin yung bagay na tayo ay perfecto na pag tayo ay na-rapture at tayo ay nag-glorify. Pero hanggang tayo narito, makakaranas tayo ng maraming mga pagsubok. Pero hanggang maaari mga kapatid sa ating konsensya, pinipilig po natin. At lalo tayong lumalapit sa ating Diyos. No? It is a decision to make. Sa mga pagsing-irog, inaayaan ko kayo, huwag nyo hayaan na kayo ay hindi makasal. Ito nga, di ba yung next sabi ko sa inyo kahapon? Bunga ako ng mga pangitinag na mga naging relasyon. No? Hindi ako perfecto. Katulad ng sabi ko sa inyo kahapon, in some point of my life, I regret it. Sana hindi na lang nangyari para walang mga nasaktang mga tao. Pero thankful pa din ako dahil naging kabahagi sila ng buhay ko at kung ano man yung mga natutunan ko doon, na-apply ko ngayon. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kabila ng aking imperfection, may binigay siyang tao para maging katuwang ko sa aking buhay. At the same time, makasama ko sa mission na ito bilang pastor. Sabi ko kasi, amin ko talaga sa inyo, during that time, sobrang tahimik ko talaga sa opisina. Totoo po yan. Lagi akong may migraine. Pag binuksan ninyo yung drawer ko, lagi akong may isang hilera dyan na banig ng Advil, no? Pag sumayin na yung ulo ko, yung mukha ganyan. Di ako makwento. Pagkas lagi naman, yun talaga eh, trabaho naman ng trabaho. No? Pagkatapos, dumating sikat, no? Dun sa opisina. Nauna ako sa opisina eh. Magaling yan, nagkakagulo yung mga ka-workmate ko. Uy, may bago. Ang ganda. Sabi ko na, ay, ganda. Okay. Sabi ko, nakita ko yung mga ka-workmate ko, isa-isang tayuan, no? Tapos, pasulyat-sulyat nun sa may labi. Sabi, pre, ganda. Sabi ko, okay. Trabaho lang talaga ako eh. At dumating nga rin si Kat. Di ko kasi alam kung sa department namin siya magpupunta. Luckily for her, amin, no? Na doon talaga siya na, Pero magkalayo kami upuan. Alam niyo ba, napaka-friendly niya ni Kat. Tapos lahat na naman doon, kaibigan niya. Except for me. Siguro na-challenge siya, no? Napaka-misteryoso. Napakalalim. Mr. Advil. Hindi na alam, sakit na talaga ulo ko. Mr. Advil. Pero parang ang Diyos ang nagtagpo, no? Kasi yung katabi ko ay mag-take siya ng board exam, so siya ay nag-leave. Pagkatapos walang ibang bakante yung computer stat, doon siya nag-pwesto. Hindi ko alam kung secretly baka na-request niya dun sa senior na. Joke lang. Oy, peace tayo. No? Dahil nyo, a happy wife is a happy life. Ito na. Doon simula yung pagiging mag-kaibigan. Kaibigan lang talaga. May mga kaibigan nga ako, nagpapaalam sa akin, parang nagsasabi, pwede bang ligawan sa natin? Go ahead. Ay ko, kung papasa kayo. Kasi taas ng standard niya ni God, no?
hindi basta-basta. Ako man, wala na talaga. Di ako, siguro natural lang sa akin maging cute or ano. Makapatingin niyo na po ako dito. Anyway, no, ako yung nagpapasalamat kay ang aking outfit ngayon ay brought to you by Sir Tony. No? Thank you po, Sir. So, yun po, no? It's a decision to make. Marami kaming decision na ginawa. Kung kailan naging kami, lipat siya sa Singapore. O sige nga, okay na. Doon sa Singapore, niligawan siya ng mga ka-churchmate niya doon. Okay lang. Sa isip ko kasi, Lord, basta ako una kitang minahal. No? Kung siya mas mapapabuti doon, hindi ko tinitingnan yung sarili ko na ako magtatayo sa iyo. Na ako ang kailangan. Hindi. Si Lord ang kailangan mo. Ako nandirito lang. Sabi ko, Lord, i-bless mo siya, ganito, ganyan. Pero sa kabila ng mga may nanliligaw sa kanya, hindi niya makalimutan yung sa nasa Pilipinas. Yung sabi ko nga po sa inyo, secret of communication, long distance relationship, walang naniniwala kasi nag-i-exist pa yan for 4 years. Long distance relationship. Mga ganyan talaga kataas, no? Yung mga call cards na naubos. Nung kinukumpig na namin, yung sabi ko kahapon, no? $500,000? Ang mahal eh. Ang mahal, pero talagang ganon. Ang pag-ibig. It's a decision to make. Until nagkasundo kami, pagbalik dito sa Pilipinas, hindi na siya magtatrabaho doon, dito na lang kami. Sabi ko, bago kami nagpakasal, na-ordain mo na ako dito bilang pastor. At sabi ko sa Panginoon Diyos, Lord, kayo na po ang bahala. But I choose to love her more than my life. Pero siyempre, nakasibatang nasa ulan. Kaya kahapon yung binili kong chocolate, totoo yun. Ngayon yung unang bili ko. Kasi kahapon mga magulang, hindi nyo po alam, may pa-mall tour po dito, no? may mall tour dito si Pastor Darwin sa kami yung lingkod. Anyway, siguro sa ibang pagkakataon, panoorin nyo na lang po yan. It's a decision. Tingnan niyo po ito ha, mga kapatid. Ay, doon ka na lang. Ilaw si Lord. Ito yung ano, i-answer sa nila, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and these two shall become one flesh. It's a decision to make. Tingnan niyo po mga kapatid. But love your enemies, do good, and then hoping for nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the unthankful and needy. Isipin niya yan. Inutusan talaga tayo ng Diyos. It's a decision, it's more than a feeling. May pag-ibig ka bang nararamdaman sa kagalit mo? Parang gusto mo asang pakain. Parang gusto mong saksak niya. Pero hindi mo. Ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Do good, and then hoping for nothing in return. Decision po yan. Hanggat hindi tayo nagkakaroon yung finish ko po last time ng conversion, ng renewing of our minds, baliwala ang lahat. Kasi ang pagmamahal towards one another is also a decision. Kailangan natin mag-decide, no? Kailangan po natin mag-decide. Kasi, dapat tayo ay laging connected sa mind. Light in the mind. Mga kapatid, dyan po ako nagtatapos. Kung okay na po sa inyo, may naipangako po kasi ako sa mga youth na umattend kahapon, no? Ini-encourage ko sila na maghintay sa tamang pag-ibig. Sa tamang panahon. Kasi nakasulat sa Song of Songs ni Solomon, do not awaken love until it so desires, no? Huwag tayong ma-pressure. Ito ang puso ngayon, kailangan dyan din tayo. Sabi ko sa kanila kahapon, hanggat maaari, ito ang mas magandang mangyari sa buhay natin. Magtapos muna tayo ng pag-aaral. Pag inabot natin yung level na yan, more or less, hindi ko sinasabing 100%, mas mature tayo sa mga bagay-bagay na ating kakaharapin. So yun po sana yung isang maganda. I-encourage ko sila
Kasi ang lahat ng mga babae dito, mahal na mahal tayo ng Diyos, kung hindi ng mga lalaki. Para gusto ko kayong i-encourage, yung ma-experience nyo na nakapaganda kayo para sa kasal. Kasi nga, ang ganda, hindi ba, kapag may blessing ng magulang, yung wedding day mo, napakasaya. Kasi mo, in-explain ko nga sa kanila kahapon, yung nakatayo ako dun sa altar. Well, nandiyan si Pastor kasi nakatayo ako ng ganyan. Tinitingnan ko from afar, ang aking misis, ang aking mapapangasawa. Parang tumigil talaga yung mundo ko eh. Parang, sabi ko, Lord, anong nagawa ko para mabiyayaan mo ko ng ganito? No? Pero hawak-hawak na yung bulaklak. Parang gusto yung siyempre. Mas kahan-kahan siya naglalakad, no? Dahil po niya matapos yung sanctuary natin sa taas. Lalagay natin ang magandang head. Lalakad na sikat, no? Ang background song, Jesus at the Center. Jesus at the center of you. Ang saya. Lubos-lubos yung pasasalamat ko. Kaya magkakaroon tayo ng second na kasal, ha? Invited kayong lahat, mga encourage ko po ay lahat. Naipangako ko po sa kanila kahapon sa mga ito nandito. Ipapanood ko sa kanila yung video ng proposal ko kay Kat. No? Mahaba po kasi, mahaba. Pero, i-extend ko na lang. Pwede pa naman. Ganito po yung pangyayari. So, unang Valentine's Day namin, na makakapag-celebrate kami together, kasi nga sa akin nagtatrabaho sa ibang bansa. So, nagkaroon ako ng isang extra trabaho. Gumawa kami ng isang munisipyo sa may Batangas. Binigyan ako ng extra sideline. So, tinrabaho ko yun. Mahirap, pero pinilit ko tapusin kasi inisip ko, lahat ng makukuha ko dito ng pera, pambibili ko ng sing-sing para kay Kat. So, nagtrabaho talaga ako, pagkat siya nakuha kong pera, sabi ko, Lord, end na yun, no? Pumunta kami, sinamahan ng nanay ko, pumunta kami sa bilihan ng mga jewelry, at sinamahan niya ako makabili, no, ng sing-sing. Wala lang, hawak-hawak ko lang yun. Pero sabi ko, siguro, isip ko nga nun, kung umuwi sa dito noong December, alam ko na, mga ngaroling kami, no? Tapos di na alam, magpo-propose pa lang, pero hindi nangyari. Sabi ko, sige, sa Valentine's Day na lang. No? So, during that Valentine's Day, mga kapatid, wala siyang kaalam-alam. Nakasabat ko na po yung mga kapatid ko, no? Para makaharana kami sa bahay nila. Okay, sabi ko sa kanya, manonood tayo ng sine. Huwag ka muna magpalit ng damit. No? Pero sumukuha natin sa may San Juan, sa may Mandaluyong, nandoon na yung mga kapatid ko sa kanto ng kalsada. So, mas kalad ako, sandali lang, kumuha lang ako ng konting eksena, kailangan magpalit ng sasakyan, kailangan kong lumabas, no? Pumunta ko sa dulo, nagpalit, may dala na nila yung damit, so, meron na ako agad ng isang damit, tapos bigyan ako ng jacket, ganyan. Teka muna. Ayun na, hanggang sa, nakaraan kami sa bahay nila, no? Tatlong kanta yan eh, pero pupunta ko na lang sa pinakahuling kanta. Yung unang kinanta namin ay Ikaw Lang Ang Aking Mahal. No? Pagkatapos nun na makanta ay luckily napapasok ko sa loob ng tahanan. Nagpaalam muna ako sa mga magulang. Inawit ko po yung Marry Your Daughter. No? At nung mukhang okay naman ay inawit ko po yung awit na Dandan Suhin. Inawit ko po yung Mary. Dahil lang pa. How to be you, Pastor? Okay, pakiuwi kita. Okay lang po. Okay lang po. Pasensya niyo na po.